Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po mga kaibigan ay araw na ng Huwebes, 4 ng buwan ng Agosto taong 2016. Muling sumasa inyo mga kaibigan ng programang Radyo Vision sa Media ng Bayan. Sa pangalan po ni Ka Francis Cancino, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Alan Alianigue. Magandang umaga Sir Alan, magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang maiinit na issue dito sa ating bansa. Live po kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. At kung gusto niyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayo mag-text sa 0922-358-2679. At syempre, kami huwag mapapakinggan nyo rin sa pamamagitan ng www.pbs.gov.ph. Pag nagbukas na po yung page na yan, pakiclick nyo lang po yung buton ng DZRB Radyo ng Bayan sa Metro Manila. Mamaya naman po Sir Alan, makakasama natin live sa PTV4 studio si Audrey Goriseta para sa kanyang mga balita ngayong umaga. Magandang umaga, Audrey. Audrey, okay. At kumusta naman ang Thursday morning mo kasamang Zarina? Okay naman. Sir Alan, kamusta po kayo? Mabuti naman, mabuti, of course. Yes, di ba po naalala nyo nitong Monday, nilunsad na po itong emergency hotlines ng ating gobyerno. Yes. Ito yung 8888. 8888. Yes, at saka po yung 911 in case of emergency. Yan. So, linawin lang po natin. Kasi marami po nagtatanong, dami nagte-text dito. Yung 8888 po, tatawagan niyo po yun. Hindi po ite-text. And diretso po yun sa Civil Service Commission. Dahil i-report po doon yung mga katiwalian o corruption. So many forms yan. At yung halimbawa, hindi kayo satisfied sa paglilingkod ng mga frontline employees. Halimbawa, kumukuha kayo ng ganitong dokumento, pinapaikot-ikot kayo, pinatatagal, samantalang simpleng-simple lang naman yung proseso. Yes. Pwede nyo ring i-report dyan sa number na yan. Actually, meron nga rin nag-text dito. May mga numbers pa daw na pipindutin. Like, kunwari, kung number 1, 2, 3. Although, hindi pa naman natin nasusubukan. And yung isa naman po is yung 911. Yun naman po ay pang-emergency. Yan, emergency. Oo. Pero alam mo, sir, nung unang araw na nilunsad ito, marami po ang tumawag, marami ang narespondehan, pero marami po yung mga nanloko. Diba? Yun po yung tinatawag natin. Yung mga yan. Kaya nga po tsura ni Anthony. Parang ganon, mga prank callers ang tawag doon. Mga prank callers. Yung ba tipong sa halip na makatulong ka, para lang may daos mo yung pagiging loko-loko mo, tatawag ka doon sa mga emergency numbers. Ay, pagkatapos, di ba, sa halip na mapabilis, makakasagabal ka yes, sa proseso. Totoo yan. Hindi ko po alam kung naririnig ka ni Anthony Pero bawal talaga yun. Talagang favorite mong kantsawan si Anthony nitong nagdaang mga araw. Itsura niya kasi talagang mukha siyang prank callers, Talagang prank caller, gandang lalaki kaya. Mamaya, request natin na may focus ng camera. Makita nila kung gaano kaganda lalaki yung kinakantsawan mo na si Anthony. Oo, wag naman. Pero alam niyo po, yung going back do sa prank caller, para po maparusahan na itong mga to at matigil na, naghain po ang isang mambabata sa mababang kapulungan ng isang batas upang patawan ng penalty itong mga prank callers. Para maparusahan yung mga walang magawa kundi manloko. Ayon po kay Muntinlupa Representative Rupi Biazon, nababahiran po kasi nito yung integridad nitong emergency hotlines natin. At saka malaking problema yun Parang imbis na yung mga merong emergency talaga ang matutugunan. Sila pa yung nasasagot ang tawag. Imagine yung tawag pa nitong mga nanloloko ang masasagot mo, makakadagdag yan sa sa perwisyo. Ika nga. Oo, yun. So sa una pong paglabag, Sir Alan, meron pong 5,000 pataw, multa, or 30 days na pagkakakulong. Oo. Hanggang sa akit na po siya sa 50,000 at 12 taong pagkakakulong. Yan. Hindi po biro yun. 12 years yun.
O dapat nga siguro, pati yung first offense pa lang 12 years agad. dagdagan ka agad di ba? Kawawa Ang si parusa. Anthony. 12 years ka Kasi ang point makukulong. doon kasi kung titingnan natin di ba, ano ang purpose mo kung ikaw ay tatawag sa government hotline na wala ka naman talagang emergency o wala ka naman talagang ire-report na problema, di ba? So, yun tatawag ka halimbawa sa 8888. Yung pala, mambobola ka lang o mga asar ka lang. Anong epekto noon dun sa sistema? Ikaw ay makakadagdag doon sa mga i-entertain na call pero hindi naman pala legitimate na problema o concern yung idudulog mo. Problema talaga yan. Oo, ayan. Mukhang may pinaguhugutan si Sir Alan. Hindi, di ba? Talagang ganon. Sa mga call center na ganyan. O sa, halimbawa, yung mga government action centers, action hotlines, kinakailangan talaga, as much as possible, yung mga legit na concerns ang itatawag. No? Kaya dapat lang talaga maparusahan. Yung ganyang mga nanloloko lang. Yes, tama ka dyan. Lalo na sa mga government action hotlines. Totoo yan. Kasi hindi po talaga biro ang emergency, Sir Alan. Pero alam nyo, meron naman nag-viral sa FB kung paano naging matagumpay itong 911 natin. Yes. Actually, nakakatawa yung kwento niya kasi meron daw Chinese man doon sa labas ng condo unit niya. Ang palagaling siya sa above, sa taas na unit niya. Kasi nahuli daw sila nung husband na... Ayun, na magkasama. So, bumaba siya doon sa unit niya. Tumawag siya sa 911. Dumating naman po agad yung mga police para ayusin yung sitwasyon. Di ba kakaiba yung kwento? O kahit hindi naman yung ganong emergency, talagang tutugunan po talaga kayo. Kasi hindi naman natin alam kung sino yung Chinese man na yun. And yun po, nag-viral siya sa FB. So, talagang epektibo. So, wag na po natin sayangin. Panay ang bukas mo ng FB page hindi mo. po. Nakikibalita lang. Pero I'm happy talaga na effective talaga po ito. Oo. More than 1,000 po yung natugunan nila. 2,475 sa unang araw pa lang po yun. And matagumpay po nila itong narespondehan. Yes, at alam mo, yung 911 noon pa, mayroon yan dyan sa Davao City. Oo, matagal na. Kaya kumbaga, subok nila yung ganyang sistema sa city government ng Davao noon pa man. Kumbaga ito yung replica ng programa nila. And nakakatuwa yung mga taga Davao. Talaga hindi po sila selfish. Gusto daw po talaga nila na maranasan din sa buong bansa kung ano yung nararanasan nila sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Duterte. Of course. Yan. So right now, words of wisdom na po tayo ngayong Thursday morning, Sir 7 Alan. minutes po makalipas sa alas 6 ng umaga ang ating words of wisdom. The opinion which other people have of you is their problem, not yours. Sa Tagalog po, hindi mo kailangang alalahanin ang opinion ng ibang tao sa'yo dahil problema po nila yon. Mula kay Elizabeth Kabler-Ross. Tama po ba yung pagkakasabi ko? Salamat na marami, Ate Elizabeth. Yan. Okay. Ang opinion ng ibang tao sa'yo ay problema nila. Problema nyo yun. Hindi ko problema yon. Parang ganun yun, di ba? So, wag nating intindihin kung anong sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin. Di ba? Basta ang alam natin, wala tayong ginagawang masama. Wala tayong inaargabyadong kapwa, di ba? Ganon. Kasi feeling ko ang nag-root dyan is yung insecurities ng mga tao sa isang tao, which is bad at wala pong gamot sa insecure. Wala bang gamot Walang gamot sa insecure. Nako. Nakakabit na po dyan yung inggit, galit, tampo sa isang tao. Mukhang matindi rin ang pinaguhugutan mo. Hindi naman. Ano yun? Inggit, so, nasa po si Sir galit, Francis. ano pa? So, nasa po si Sir Francis. Ano? Nasa po si Sir Francis. Palagay ko may na mga nag-text kasi, hindi ka na naman nakakompleto ng isang linggo. Parang sa'yo galing yun. Ay, hindi po sa akin galing. Tinext mo yung sarili mo? Hindi. Tinext niya yung sarili niya. Kasi naalala ko nung nakaraang Lunes, kinakantsawan niya si Ka Francis dahil last week nakakumpleto si Ka Francis ng isang buong linggo. Ay, talaga. Naalala ko lang bigla. Nag-flashback sa akin. I'm sure napuyat po ba siya? Napuyat. Okay. Tatanong mo na naman kung bakit napuyat. Bakit na po? Napuyat sa apo. Napuyat sa apo. Dahil, syempre, pag naglambing ang apo, hindi makatanggi si Lolo. Bakit ka natatawa? Grandpa kasi. Si Grandpa. Nakakatapaglolo eh. Grandpa Francis. Bakit pag Tagalog, gusto niya po kasi ibang social. dating?
Hindi pa para social siya. Grandpa. Grandpa. Yeah, Grandpa, Ka Francis, get well soon. Napuyat lang naman yon palagay ko. At siyempre, alam mo naman, mahirap yung laging puyat. Oo nga, baka mamaya medyo ano siya dito, ano, habang nag-i-airing kami, na makatulog. Ha? So, alam mo na, pag aging, Habang nasa, medyo... ano? Anong term na ginamit mo? Aging? Age na po ba? Para namang Philippine history Age na. yan, aging. Age. Lagot na naman ikaw, Sir Alan. Hindi kasi, di ba? Hindi. Alam niyo, si Kaka talagang love na love niya yung kanyang apo. Yes, sobra. Pagka naglambing si apo, siyempre, kung alang ang oras, gigising ng mga alas 12. Yun. Alas 2 pa lang, gising na yun. Okay. 10 minutes na mga kaibigan, makalipas po ang alas 6 ng umaga. Puntahan na po natin ngayong umaga ang unang bulusok ng mga balita mula kay Audrey Goriseta. Magandang umaga, Audrey. Konektado ka. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang closed-door meeting ang naganap sa pagitan ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at mga opisyal ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ito'y matapos magkaroon ng engkwentro ang pulisya at mga armadong lalaki sa bahay ni Espinosa kung saan 6 ang naitalang patay kahapon ng madaling araw. Ayon sa pulisya, nagro-ronda umano sila nang makatanggap sila ng tawag hinggil sa mga armadong lalaki na nasa bahay ng alkalde. Dahil dito ay rumisponde ang mga pulis sa naturang bahay at doon na nagkaroon ng putukan. Matatanda ang sumuko si Mayor Espinosa noong isang araw sa PNP at inamin itong sangkot sa operasyon ng iligal na droga ang kanyang anak na si Kerwin Espinosa. Sa iba pang balita, iginiit ng Malacanang na alam ng pamahalaan ang posisyon nito pagdating sa kampanya laban sa iligal na droga. Sinabi ito ng palasyo matapos idulog ng grupong International Drug Policy Consortium sa United Nations ang patuloy na pagtaas ng bilang ng drug-related killings sa bansa. May report si Elena Luna. The government knows exactly where it stands, okay? It knows exactly where it stands, it knows its position, and it knows exactly what it knows exactly the next moves that it needs to make. The government stands on principle. Ito ang naging tugon ng palasyo kaugnay ng panawagan ng international groups sa insidente ng extrajudicial killing sa bansa. Nais ng International Drug Control Consortium na kumilos ang International Narcotics Control Board at United Nations Office on Drugs and Crime para ipaliwanag kay Pangulong Duterte na ang extrajudicial killing ay hindi katanggap-tanggap na pamamaraan laban sa krimen. Kontra din nila ito sa pangako ng Pangulo na pagrespeto sa karapatang pantao at pagpapairal ng batas. But they're very free. In other words, it's also their prerogative to make their own call. Sa Senado, isang resolusyon ang ipinasa ni Senadora Leila de Lima para simulan ang investigasyon hinggil dito. President Duterte has not made any comments regarding Senator de Lima, and basically that is the job of the legislative to be able to exercise their independent authority. So they're welcome to make the necessary investigations as they see fit. May listahan na si Pangulong Duterte mula sa iba't ibang intelligence agencies ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan na sangkot sa iligal na droga. Bagaman hindi pa sila napapangalanan, sinabi ng kalihim na sinimulan na ang proseso sa mga opisyal na ito. No names have actually been publicly mentioned. We're simply saying that we're calling the attention of certain people who are thought to be in government positions who are engaged in this, that they should respond accordingly. Okay, but nobody has been named publicly. Nobody has been named publicly. Kasabay nito, tiniyak ng palasyo na ang ginagawa nila ay hindi maituturing na trial by publicity. Para sa PTV News, Elena Luna. Samantala, nakarating na kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mga lokal na opisyal na sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Ayon kay de la Rosa, ipinakita na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang cabinet meeting ang listahan ng mga local chief executives na pumoprotekta sa mga drug lords at tumutulong din umano sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot.
Ayon pa kay De La Rosa, mahabang listahan subalit hindi nito masabi kung sino-sino sa kanila ang nasa watchlist ng Pangulo. Tumanggi naman ang hepe ng pulisya na pangalanan kung sino-sino ang kabilang sa naturang listahan. Si Pangulong Duterte anya ang bahalang mag-anunsyo nito sa publiko. Samantala, sumailalim sa random drug test ang mga security personnel ng Manila International Airport Authority. Iginit ng pamunuan ng MIA na mahigpit nilang ipatutupad ang zero tolerance sa mga kawaning magpopositibo sa iligal na droga. May report si Joy Gumatay. Bilang pagsuporta sa kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa droga, daan-daang security personnel ng Manila International Airport Authority o MIA ang sumailalim sa isang surprise drug test. Ang aktibidad na ito ay pinangunahan ng isang pribadong sektor pangkalusugan sa pakikipagtulungan ng Department of Health. Namataan naman sa medical ramp ng Ninoy International Airport Terminal 1 si MIA General Manager Edmond Real na tutok sa pagbabantay sa naganap na surprise drug test. Kita mo naman yung mga nangyayaring mga krimen sa labas. Hindi na ho natin dapat siguro i-explika kung how important it is. It's really an urgent thing to do. Mas mabuti po na talagang masigurado ho natin na wala ho talagang sino man dito na under the influence of drugs while doing his duty. Paliwanag ni Monreal kung sakaling may magpositibo sa kanilang mga security personnel, ito ay sasailalim sa confirmatory test. Kapag napatunayang gumagamit nga ng droga ang naturang empleyado, agad siyang tatanggalin sa trabaho dahil mahigpit raw ngayong ipinapatupad ng MIA ang zero tolerance sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Liban sa pagsunod sa direktiba ni Pangulong Duterte, binigyang diin ni Monreal na ang inisyatibong ito ay responsibilidad rin nila sa kanilang mga pinaglilingkurang pasahero. Ginagawa ho lang namin ang nararapat para mapangalagaan ang kanilang seguridad at kanilang kapakanan. Kaya ginagawa po namin ito at ito po ay utos ng ating mahal na Pangulo. At ito po ay gagampanan namin para maging komportable ho sila sa kanilang paglalakbay. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Sa iba pang balita, pag-aaralan din ng ehektibo ang pagtapos sa kontraktualisasyon sa pamahalaan. Tugon ito ng Palasyo kasunod ng puna ni Senate Minority Leader Ralph Recto na naninindigan ng gobyerno laban sa pagpapatupad ng end of contract. Gayong maging sa pamahalaan ay mga empleyadong hindi naman permanente sa trabaho. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Apella, susuriin muna ito ng kinaukulang ahensya ng gobyerno bago magpalabas ng direktiba ang Pangulo. Samantala, umapala ang mga pasahero, driver at operator ng UV Express matapos ipagbawal ng LTFRB ang pagdaan ng UV Express sa kahabaan ng EDSA. Bukod kasi sa walang konsultasyon bago ito ipatupad, malabo rin umano ang naturang kautusan. Iginit naman ng LTFRB na layunin ng kanilang kautusan na maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa naturang lansangan. May report si Marita Buahe. Bawal nang dumaan ang mga UV Express sa kahabaan ng EDSA sa bisa ng Memorandum Circular number 2016-009 ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ipinatupad simula noong Sabado, July 30. Paliwanag ni Attorney Robert Peig, head ng Legal Department ng LTFRB, sa kahabaan ng EDSA lamang naman pinagbabawalan ang mga UV Express na ito at maaari naman dumaan ang mga ito sa ibang mga kalsadang pinakakomportable para sa kanila. Ngayon po itong 2016, itong bago pong issuance po ng board, ito po yung, pwede pa rin naman po sila dumaan. Hindi po nila susundin yung via portion ng ruta nila. Yung most convenient, yung pinakamabilis pa rin po. Yung nga lang po, nilimitahan na huwag po silang mag-traverse ng EDSA. Pwede lang po silang tumawid po ng EDSA. Sinabi naman ni Chairman Martin Delgra III na walang franchise ang mga UV Express shuttles na ito na gumamit ng mga pangunahing lansangan o major thoroughfare sa kanilang point-to-point route. Nasasaad naman sa nabanggit na circular na inilabas ang bagong panuntunang ito upang maibsan ang lumalalang problema sa trapiko na nakalinya rin sa programa ng pamahalaan.
Pinirmahan noong July 28 ang bagong pulisiyang ito, tagad na ipinatupad noong July 30 bilang bahagi ng layunin ni Pangulong Rodrigo Duterte na paluwagin ang trapiko sa mga lansangan ng Metro Manila. Agad naman itong tinutulan ng ilang mga transport groups sa pagsasabing maraming UV Express drivers at pasahero ang apektado sa bagong memorandum na ito. Wala din umanong konsultasyong naganap bago ito ipinatupad. Ayon kay Ginang Gloria Singson Araulio ng Afemanda Transport Services Incorporated, may rutang Balibago Star Mall ang kanilang mga sasakyan. At dahil sa memorandum na ito ay nakahinto sa ngayon ang kanilang operasyon dahil sa hinuhuli sila sa EDSA at wala naman silang alternatibong daan. Hinuhuli din daw sila sa ibang kalsada dahil sa out of route sila. Ngayon, nalaman lang namin nung 31 and then effective on the same day. Kaya ngayon, may mga tumakbo naman na mga drivers namin, hinuli sila. Now they chose some alternative routes, no? Gaya ng C5. Pero hinuhuli din sila sa C5 kasi out of line dahil they created the problem really by trying to make a solution with the problem. They really created more problems. Hinihiling nila ngayon na makausap si LTFRB Chairman Attorney Martin Delgara III upang maliwanagan sila, malaman kung anong dapat nilang gawin at saan sila pwedeng dumaan. Para sa PTV News, ako si Marita Muahe. Pinasusundo na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tinatayang 8,000 na stranded na overseas Filipino workers sa Saudi Arabia. Ayon kay Labor Secretary Sylvester Rebello III, lilipad siya sa Riyadh sa Martes para ayusin ang pagbabalik bansa ng ating mga kababayan. Kasabay nito, sisikapin din umano niyang makausap ang hari ng Saudi sa pag-asang matanggal ang penalty na ipinataw sa mga OFWs at maayos ang iba pang isyong kinakaharap nila. Tiniyak naman ng kalihim na may nakaandang tulong pangkabuhayan ang pamahalaan para sa mga uwing OFW. Ng marching order ni President Duterte, kaya nga ako kasama si Secretary Mamunjong ng TESDA will proceed to Riyadh saka siya sa Friday si Mamunjong at saka ako sa Tuesday, and we just spoke to the ambassador of Saudi Arabia and we requested him to extend assistance to us by asking their authorities doon na i-waive yung mga penalties, makakabawas sa gastos ng gobyerno kasi ang plano ng presidente is to bring them home back. Matapos maitala ang mataas na bilang ng mga prank callers ng emergency hotline na 911 at 8888, naghain ng panukalang batas si Muntinlupa Representative Rufy Biazon laban sa mga ito. Batay sa House Bill 2323 o Anti-Prank Caller Bill, sinabi ni Biazon na papatawan ng parusang pagkabilanggo ang mga mapapatunayang ginagamit lamang sa panloloko ang mga naturang hotline. Paliwanag nito, walang puwang ang mga prank calls lalo na sa paggamit ng emergency. Kaligtasan at buhay ng mga tao ang nakasalalay umano rito. Sa ilalim ng naturang batas, pagkakakulong ng 1 hanggang 30 araw at multang nagkakahalaga ng 5,000 piso ang ipapataw na parusa para sa unang paglabag. Pagkabilanggo na 1 hanggang 6 na buwan at may multang 15,000 piso naman ang ipapataw na parusa sa ikalawang paglabag. Habang sa pangatlong paglabag, parurusahan ang may sala ng pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon at may multang 30,000 piso. Ngunit kung paulit-ulit naman ang paglabag, ipapataw ang parusang pagkakakulong ng 6 na taon hanggang 12 taon at multang 50,000 piso. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Prof. Alan at Sharina. Maraming salamat, Audrey Goriseta.
Mga kaibigan, ang oras po natin sa buong Pilipinas, meron tayong 24 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. Bubuksan ko po muna ang aking cabinet na mga mensahe. Good morning po, sir and ma'am. Maraming salamat po talaga at si Pangulong Duterte ang ama ng ating bansa ngayon. May pag-asa na at magiging mapayapa na mula kay Nards T ng Taguig City. Maraming salamat po. Good day po, Sir Alan at Ma'am Zarina. Pakigreet po ang aming mga relatives sa San Quintin, Pangasinan from Bobby and Liza Montero of Davao del Norte. Maraming salamat po and God bless. Hi, good morning po. Si KJ to from Tomas Opus. Pakibati po kay Lito Bitos. Thank you. Good morning po, ma'am, sir. Yung 8888 po ba ay pwede sa other networks mula kay Reynado Palines from Sulat Eastern Samar. Yes, pwede po sa other network. Basta tatawagan nyo lang po. Next, hello ate, mag-greet lang ako ng happy birthday ngayon kay Wenyo Montero. Happy birthday. Sa Hernani, Eastern Samar. Palagi kami nakikinig sa inyong programa. Maraming salamat po. Galing kay Lauren. Good morning po. Batiin naman po ninyo kami dito sa Mount Hurao, San Jose de Buan, Samar. Hello po sa inyo dyan. And magandang umaga, Radyo Bison. Tanong ko lang kung tuloy po ang SK at barangay election ngayong Oktobre. Alwin po ng Katbalogan, Samar. Yes, tuloy na po ang barangay election at ang SK elections. Okay, dito naman. Morning, sir at ma'am. Lagi akong nakikinig sa programa niyo dito. Kami sa Palawan, Batarasa. Ayan. Hi po sa inyong dalawa. Good morning. Tanong ko lang po kailan pong effectivity ng government dress code at ano po bang memorandum order noon. Jonathan po ng Hinunangan, Southern Leyte. Meron yung ano ho yan, meron ho talagang nakaprescribe under civil service rules na tungkol sa kung paano dapat na manamit ang mga empleyado ng pamahalaan. Ayan, okay. Ngayon, yung iba-ibang departamento, of course, nagpapalabas din ng mga department order tungkol dito sa mga dress code na ito. Pero kung kailan effective, matagal na hong merong alituntunin ng Civil Service Commission tungkol dyan. Halimbawa, ikaw ba naman papasok ka sa opisina na naka-short pants? Kaya nga. Hindi po pwede, di ba? Yun. Matagal na po yun na nasa rules and regulations po yun ng Civil Service Commission. Okay, ito pa. Ito, gandang umaga po sa inyong dalawa. Dapat po lahat ng mga empleyado ay i-drug test sila. Pati ang mayor para alam ng mga tao kung sino ang gumagamit at hindi. Yan eh. Diba? Ito ho'y mula kay EJ ng Sogod, Southern Leyte. Salamat po. Okay po ba kayo doon? Ready kayo? Drug test? Dapat ready palagi. Oo, hindi. Ang point dyan is biglaan. Mas Random. maganda. Surprise. Okay. 27 minutes po makalipas ang alas 6 ng umaga. Narito ang unang sigwada ng ating mga provincial reports. Bayan Patrol Report! Unahin ko na, Sir Alan, itong Lucena, Radyo ng Bayan, kasama si Jigs Rodillas. Magandang umaga, Jigs. Konektado ka. Yes, maraming salamat. Nasa 3,000 drug users at pushers ang sumuko sa PNP sa Lipa, Batangas. Layunin nito na tuloy ang masugpo ng ipinagbabawal na gamot at paggamit nito lalo na sa mga kabataan. Ayon kay Mayor Maynard Sabili, hangad nila ang kapulisan ang mapagbago at makita ng mga ito ang sensibilidad ng pamahalaan upang maisulong ang pagbabago sa mga buhay ng mga users at pushers. Ayon pa sa alkalde, maraming programa ang pamahalaang lungsod na maaaring makatulong sa kanilang pagbabagong buhay. May mga pagsasanay pangkabuhayan, gayon din ang mga programang microfinance sa ilalim ng City Cooperative. Samantala, ayon kay Superintendent Carlos Barde, na simula na maupo siya bilang hepe ng Lipa City PNP, may 37 operasyon laban sa illegal drugs na silang naisagawa na nagdulot ng pagkakulong ng 47 katao. Para sa Radyo Vision, Jigs Rodillas, Lucena, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jigs Rodillas. Mula naman sa Lucena City, punta tayo ng Visayas sa Radyo ng Bayan, Tacloban. Narito ang mga update hatid sa atin ni June De Leon. June, good morning! Yes, maupay nga aga. Sa kabila ng kaliwat ka ng batikos kay Albuera Town Mayor Rolando Espinosa dahil sa nakalagkad ang pangalan nito sa issue ng pinagbabawal na gamot, saludo pa rin sa Leyte Vice Governor Carlo Loreto sa nasabing opisyal dahil sa nakuha pa nitong igalang ang batas, makaraang sumuko sa may kapangyarihan kamakalawa. Sinabi ni Vice Governor Loreto na kahit puro negatibo ang balita tungkol kay Espinosa, umaasa pa rin siyang kikintal sa isipan ng mamamayan ang pagtugon nito sa itinakdang deadline para sumuko. Hindi na rin nakapagtataka na makalagkad ang pangalan ni Espinosa sa illegal drug trade dahil sa open secret na ang anak nito na si Kerwin ay isa di umanong drug lord sa lalawigan.
Idinagdag pa ng nasabing opisyal na ang magandang anggulo ng sitwasyon ay ang napatunayang ang takot sa batas ay ang mga kriminal, drug lords at pushers, hindi ang mamamayan na takot sa lumalabag sa batas. Ngayong alas 7:30 ng umaga ay isasagawa ang isang press conference sa Police Regional Office 8, Campitic, Leyte. Sasagutin ni Acting Police Regional Director Chief Superintendent Elmer Beltehar ang mga katanungan tungkol sa nangyaring shootout sa Albuera, Leyte, kung saan 6 sa di umano'y mga security officers ni Mayor Espinosa ang napatay. Posibleng kilalanan din ng autoridad ang mga napatay sa enkwentro na napabalitang mga tubong Mindanao at isa rito ay hitman ni Espinosa. Ito rin ang magsisilbing ebidensya upang masampahan ng kaso ang nasabing local chief executive. Ang nasabing pangyayari ang pinakamatugo, subalit pinakamatagumpay sa Eastern Visayas sa pakikipaglaban ito sa illegal drug trade sa ilalim ng Duterte administration. Para sa Radyo Vision, mula DY City, 102.3 FM, Tacloban City, Jun De Leon, Media ng Bayan. Thank you, si Jun De Leon mula sa Radyo ng Bayan, Tacloban City. Narito naman po ang Hingoog Radyo ng Bayan kasama si Gigi Calvo. Maayong buntag, Gigi, konektado ka. Maayong buntag. Ayon kay DTN Misamis Oriental Consumer Welfare Chief Almar Masillones, sa unang pagkakataon, ito na ang ginawa na ang media briefer at press con kasama ang 7 ahensya ng gobyerno upang maipaabot sa lahat ang kapakanan ng mamimili. Anya, ang 7 ahensya ng gobyerno ay maglalahad ng kani-kanilang mga regulatory function na maaring makatulong sa lahat kung saan, kanino at kailan sila maaring magreklamo. Ayon kay Masillones, bihirang magtipon-tipon itong 7 ahensya ng gobyerno kung kaya dinaluhan ito ng grupo mula sa RADCOM, PIA, CDO Press Club, Radyo ng Bayan at iba pang ahensya ng press upang matulungan ang mga ahensyang ito na maipaabot ang kanilang mga programa. Dagdag ni Masillones ang malaking pasasalamat sa lahat na dumalo kasama ang mga representative mula sa Academe, National Telecommunication Commission, Department of Energy, National Food Authority, Department of Agriculture, National Meat Inspection Service, Food and Drug Administration, kasama ang Cagayan de Oro City Price Coordinating Council, City Economic Enterprise Department, City Treasurers, City Health, City Veterinary at City Legal Council. Para sa Radyo Vision, Gigi Villamar Calvo ng Hingoog City, Media ng Bayan. Thank you, si Gigi Calvo. Gigi Calvo. Yan. Ng Hingoog Radyo ng Bayan. At yan po ang unang sigwanda ng ating mga provincial reports. Bayan Patrol Report! Sa punto naman pong ito, Sir Alan, puntahan naman natin live sa Pag-asa DOST ang ating kasamahan na si Desiree Jonio para sa ating weather update today. Magandang umaga, Desiree. Konektado ka. Yes, magandang umaga din sa inyo dyan, Zarina, Sir Alan at sa ating mga taga-subaybay. Narito na po ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng ating panahon. Intertropical conversion zone pa rin yung ating dominant weather system sa ngayon at yan po ay dominante, partikular na dito sa may bahagi nitong Mindanao. Magpapaulan po yan sa ilang bahagi nitong ating bansa. Para mas maunawaan natin kung bakit nagdadala ng mga pag-ulan yung ganitong weather system, ito pong ITCZ ay yung lugar kung saan nagsasalubong yung hangin na nagmumula sa magkaibang direksyon. Sa kanilang pagsalubong, nakakabuo dito ng mga kaulapan na siya naman nagdadala ng mga pag-ulan sa mga apektadong lugar. Ngayong araw nga inaasahan natin yung pag-iral ng maulap na kalangitan na siya magdudulot na may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Dito po yan sa mga lugar sa Visayas hanggang dito sa may Mindanao. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi nitong Luzon, inaasahan natin yung pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ibig sabihin po niyan, bahagya hanggang sa maalinsangan hanggang tanghali, pero pagsapit ng hapon o kaya naman ay ng gabi, asahan na yung tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Kaya naman, huwag kalilimutan na magdala ng inyong mga payong. Update naman dun sa low pressure area na ating binantayan kahapon dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tumama na po yan sa kalupaan, partikular na dito sa may bahagi nitong Mindanao, dahilan nga para yan ay tuluyang malusaw at wala na nga naging epekto sa anumang bahagi nitong ating bansa. Check naman natin yung ating mga inaasahang temperatura ngayong araw.
Dito po sa atin sa Metro Manila, pagitan po yan ng 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, bahagya mas mataas, posible po yan sa 34 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura dito sa may Tagaytay hanggang dito sa bahagi nitong Legazpi, inaasahan po natin 22 yan hanggang sa 33 degrees Celsius. Check naman natin sa bahagi nitong Visayas. Yan po ay nasa pagitan ng 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. Mataas yung tsansa ng mga pag-ulan within the day. Panghuli na lamang natin sa bahagi nitong Mindanao, inaasahan din natin itong maulang panahon katulad ng ating napag-usapan kanina. Yung temperatura, posible po yan sa 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. Ulat panahon naman sa labas ng bansa, umakyat na sa mahigit 150 yung nasawi habang mahigit 1 milyon yung inilikas sa pagbaha sa India. Gumuho naman yung isang tulay kahapon dahilan para mahulog sa rumaragasang ilog ang 2 bus. Pinaghahanap na ang mga biktima sa nagpapatuloy na pinakamatinding pagbaha sa India sa loob ng 30 taon. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ng pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonyo, Media ng Bayan. Maraming salamat, Desiree Jonyo. Mga kaibigan ng Philippine Standard Time, meron tayong 35 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. 4 na ho ng buwan ng Agosto. Good morning. Bangon na, gising na. Yan. Alright. Ngayon na po, Sir Alan, kasama na po natin live dito sa studio ang ating mga live guest. Yes, live nga. So, andito po si Director Billy Andal, Executive Director ng President Rodrigo Duterte National Volunteers Foundation. Isa po siyang structural restoration expert. Yan, Kasama po niya si Bishop Benji Lambohon, Deputy Director din po ng President Rodrigo Roa Duterte National Volunteers Foundation. At sila po, Sir Alan, ay mula pa sa Davao. And they're here para pag-usapan ang pag-decongest ng traffic dito sa Metro Manila. Isa yan sa mga concerns actually na tinututukan ngayon ng pamahalaan. Di ba? Paano mapapaluwag ang Metro Manila in terms of traffic. At iba pang mga urban centers, siyempre, problema rin nila yung pagsisikip ng traffic sa kanilang mga lugar. Alright, so batiin natin sila. Bishop Lambohon, magandang umaga po, and Director Billy Andal. Good morning po. Good morning po. Magandang umaga. Maayong buntag sa Tibok, Pilipinas. Buntag. Ayun. So unahin na po Good namin. morning po. At sa ating po mga taga-subaybay, magandang umaga po sa inyo lahat. Alright, so unahin ko na, Sir Alan. Ano po ba itong inyong plano na gusto nyong ilapit sa ating Pangulo upang ma-decongest itong traffic sa Metro Manila? Well, last week po ay siguro po alam natin, nagsalita si Presidente Duterte declaring that Metro Manila is a dead city. Yung pong kanyang pagsasabi na dead city ang Metro Manila ay pagpapahayag lang ng nakikita niya sa kalagayan ng lungsod ng Metro Manila na mukhang wala nang pupuntahan for development dahil sa congestion. Ang isa pong congestion dito ay may kinalaman sa vehicles sapagkat lalo na po ngayon, sinabi rin po ni Senator Ralph Recto na there are 35,000 vehicles sold every month na wala naman pong nadadagdag na Metro kalsada Manila lang yan, sir. sa Metro Manila po. 35,000. Sa 35,000 po, 60% of that naiiwan sa Metro Manila or taga Maynila ang bumibili. So naiiwan po sa kalsada, kaya yun po siguro ang kitang-kita natin sa mga tabi ng kalsada, ang garahe ng mga sasakyang nadadagdag sapagkat marami ang mga walang garahe. Pero yung pong vehicle traffic ay isa lang problema sapagkat malaki ring problema ang congestion ng mga tao, particularly ang occupation ng illegal or informal settlers na ang inuokupa naman ay walkways, esteros, at iba pang mga bagay na dahilan sa wala naman silang space para kumilos or magpahinga outside of their homes, ang kanilang pahingahan ay ang kalsada. Kaya mahirap tumakbo ang mga sasakyan
na may mga tao sa kalsada. Well, sa marami pong bagay, business and otherwise, sikip ang Metro Manila. Pero mayroon pang mas malaki pong problema other than congestion. At ito po yung findings ni UP Professor Fernando Siringan. At ang sabi niya, Manila or Metro Manila is sinking by 5 centimeter to 10 centimeter annually. So medyo malaking ano yun, medyo mabigat yun ha. Kada isang taon, lumulubog ang Metro Manila ng 5 to 10 centimeters. That is equivalent po to 1 inch to 2 inches sa ibang lugar. Ang pagbaba ng Metro Manila, ang pinag-uumpisahan po niyan ay yung tinatawag nating pagtaas ng sea level dahilan sa climate change. Now, siguro ang pwedeng isagot ng iba, okay, to handle sinking at hindi tumaas ang sea level, i-mitigate or labanan ang climate change. Pero alam naman po natin na bagamat ang gobyerno ay may malinaw na programa para sa climate change, hindi po ganong kadali on the ground na mag-mitigate ng climate change. So, ang projection po ni Professor Siringan is that by 2050, that is about 35 or 34 years from now. Ibig sabihin po, kung may inianak ka po ngayon, by the time na he or she reaches middle age, 35 years old, ay 45% po ng Metro Manila lubog na sa tubig na. Nako. So, yun po ang 45%, halos kalahati. Halos kalahati. So that's about kalahati po ng Metro Manila. So where do we go? Kaya I agree with the President's statement that Metro Manila is a dead city, and we really have to find out where to go and where the people should settle safely, and so they can live happily and peacefully and with prosperity. So yun po ang ating gustong gawin. Kaya po ang PRD National Volunteers Foundation, as one of the advocacies to support the President and his administration, is to propose suggestion how we can handle the problem. And isa nga po sa pinopropose nyo ay yung pagbuo ng isang eastern seaboard, tama po ba? Facing the Pacific Ocean. Paano po yun? Pakipaliwanag naman po. Background din po. Ang Metro Manila po kasi ay nag-develop, nag-expand, at itong kalagayan na po nga ito nang walang plano. Ang isang kalagayan ito ay nasa western side. Ang ating pong karaniwang trading partners, Europeans, Americans, at Japanese, nandito po sa Pacific side, sa eastern side. Kaya kung may transport tayo ng goods coming from the Philippines going out, iikot pa po ito sa Luzon going to the east. In the same way, yung galing po sa east o sa Pacific side, iikot pa rin to reach the pier that we have now. Ang computation po niyan, 5 maritime days. Sa biyahe. So, sa biyahe po yun. At imagine niyo po yung isang araw, ay 5 araw pa ito na biyahe. Kaya relatively mahal ang ating goods. Yung ini-export nating goods is more expensive at ang pumapasok sa atin mas mahal. Now, ang nakikita po natin to develop the eastern seaboard at doon ilagay ang new metropolis sa mas mataas na lugar para anuman po ang mangyari, wala tayong problema sa flooding, which is perennial in Metro Manila. Yun po ang ating nakikita. Kaakibat ng traffic, baha talaga. Si Bishop, anong may share nyo naman ng mga inputs? Halimbawa, itong problema ng traffic congestion sa Metro Manila. Alam ko na doon sa Davao, although yan ay highly urbanized city, nagkaka-traffic din ba ron? O dahil mas matindi ang disiplina ng mga driver doon, halos hindi nararanasan ng traffic sa araw-araw doon sa Davao City? Please. Sa Davao City po, may mga traffic din na pakunti-kunti. Pero in 5 minutes, gagalaw na. Gagalaw ka na. Hindi katulad dito na 5 talagang hours. Hindi naman.
Grabe yun, 5 oras. Pagka nagka-traffic mga 2 oras, kalahati. Yes. So, kung sanay ka sa 5 minuto hanggang 10 minuto na nakatigil, pag nandito ka, mai-stress ka. Kaya ako hanggat maaari, ayokong pumunta ng Metro Manila Nako. Kaya lang, ay nandito yung mga transactionist natin. So, hindi mo rin talaga mapigil. May mga imbitasyon tayo dito, hindi mo mapigil na pumunta. So, ang ginagawa kong solusyon, siyempre may edad na tayo. Kailangan nating magbawas. May baon akong 2 buting malalaki at may payong ako sa kotse. Kasi yun ang solusyon para hindi ka mamroblema. Kasi sa himutok ng buhay mo na makita mo tong ganitong sitwasyon, sisisihin mo ang sarili mo o kaya magtututuro ka, di ba? Kaya magkikreate yun ng damdaming hindi maganda sa tao. Kaya kami gusto naming solusyonan ito. Kasi sa obserbasyon ko, tulad nung isang araw, galing ako ng Alabang, napakatulin ko papuntang Buendea. Pagdating ng Buendea. Nako, pagdating ng Buendea, 1.5 oras ako ron. O di, nagamit ko na naman yung bote ko. Ayun. So, wala na sa aking tingin, miski na trilyon pa ang gamitin mong pondo dito, masasayang lamang ito sapagkat kung gusto mong magluwag ang baba, gumawa ka na ng syudad sa taas na hindi nabababa dito. Iyon po ang aking obserbasyon. Okay. Mukhang ramdam na ramdam ni Bishop yung traffic. Mukhang, imagine, Alabang, tapos pupunta dito. Kaya nga galing pa doon. Halimbawa, tuwing umaga, pagpapasok ako rito, galing doon, sa malapit doon, Las Piñas. Alright. Ayan, Pareho pa lang. Kaya naming bumiyahe ng mga 50 minutes to 1 hour. Moderate speed. Na mga alis ako ng bahay ng mga 4:30. Maaga, 4:30 a.m. Pero pag uuwi na ako, let's say alis ako rito ng mga alas 7 ng gabi, alas 6 ng gabi, darating ako sa amin, alas 8:15, alas 8:30, 2.5 hours against 1 hour ng madaling araw. Wala pa atang 1 hour kapag ka umaga. Yun nga. So talagang nararamdaman ang epekto ng traffic. Ngayon yung proposal ni Sir na mag-shift tayo doon sa kabilang side. Eastern, yes. Eastern side. Ito yung tipong lugar ng Antipolo, Rizal, at iba pang mga karatig lugar, di ba, Sir? Okay, hanggang doon sa may bahagi siguro ng Aurora. Yan. Sa bandang baba, Quezon, Laguna, yung mga yan. Okay. So halimbawa, ngayon, ang expansion ng Metro Manila, actually, nakikita papuntang east, di ba? At saka little papuntang south, yung area ng Cavite, Laguna, Doon sa east, marami na ring mga subdivisions sa ngayon. Paano po ano pang mga mahalagang infra, halimbawa, na nakikita niyo dapat ilagay doon sa eastern side na yon para magsimula, ika nga, na ma-decongest ang Metro Manila at mag-move eastward yung mga kalakal, yung mga ports, at iba pa, Sir, please. Well, ang kailangan po dyan, Sir Alan, ay unang-unay, the area has to be huge enough or large enough. Ang Metro Manila po kasi ay approximately 80,000 hectares. So, we need ang tingin po natin, we need more or less a bigger space than that. Which can handle a government center, an economic zone or industrial city, a tourism city, recreation, and residential and commercial areas. Yung residential po should be able to handle 100,000 families po ang Metro Manila right now. So that should be able to handle that. Now, wala po kaming ibang nakita na ganong kalaking area na nasa mataas na lugar kung hindi yung pag-itan ng Aurora Province at Quezon Province from San Luis up to General Nakar. Okay, medyo south naman yan, southeastern portion. Pero talaga pong gilid siya ng Pacific Ocean. That area is surrounded or on the east side, going eastward,
meron pong 11 islands and islets. Kasama po yung Polillo, Alabat, Patnanongan, Namalig. So pag tinignan nyo po yung lugar na yun, mayroong natural cove na napoprotection doon po sa area na yun. Opo. At maganda pong banggitin din sa ating mga nakikinig at taga-subaybay. Yung po mga islands na ito and islets have white sand beaches. So if we develop that area, if we can connect the new metropolis to the old Metro Manila, which is about 80 kilometers distance, there is a plan developed by architect June Palafox. Opo. He designed an 8-lane highway to connect the old to the new metropolis that he sees to be the best place. Tapos mayroon pong fast train. Ang computation na doon sa fast train is 30 minutes lang po. Ang biyahe? Ang biyahe. From Quezon City Circle. From Quezon City. Quezon City. To Aurora. Yung mga gano'n. Traversing ano po? Montalban. Montalban, Rizal. Yun po yung direction na nakikita. Kaya tapos ang ideal pa po dun sa lugar, yung Dingalan Bay, na-establish na rin po ng Philippine Ports Authority to be the most ideal. Dingalan is part of Aurora. Opo, yeah. Yes. So, the most ideal daw po yan na pagtayuan ng pier. Dahil sa lalim. Okay. Ito pong lalim ng ating pier dito kasalukuyan ay 11 meters lang. Hindi pa po kinonsider dyan yung naitambak na dumi. So by this time, I think baka mas mababaw na. Mas mababaw na po yun. Kaya po ang barkong nanggagaling sa ating trading partners, Europe, Japan, and the US, kalimitan po pumaparada sa gitna ng dagat. Hindi makadaong, hindi po makadikit. makadaong kasi hindi makakaya dahil sa babaw. Kaya umikot na yung barko, pagdating pa ron, double handling pa. Ililipat pa sa barge. So you can imagine the cost involved. So doon po sa Dingalan Port na sinasabi ng PPA na the most ideal, which can contribute at least 30 billion peso annually, ay napakalalim po. Sabi nga niya, kahit na US warships ang iparada doon ng sabay-sabay, the depth of the water can handle it. So yun po ang sinasabi nating very ideal. Incorporated din po ang plano na international airport. So wala na pong poproblemahin tayo. Right now we have congestion sa airport na ang plano ay sabi ni Mr. President, yun daw maliliit na aeroplano dadalhin doon sa Sangli. So, maganda rin po yun. At least, in the interim, pwedeng makatulong. Ayun, opo. Siguro, sir, magre-request kami ng part 2 na matalakay naman natin extensively yung aspeto naman ng mga paliparan. But for now, we'd like to thank you so much for joining us, mga sir, ha? At kami ho'y magre-request ng part 2 na matalakay pa natin yung ganyang mga ideas at na-share sa ating mga kababayan itong mga ganitong uri ng mga proposal para sa pagluwag ng mga urban centers like Metro Manila. Salamat po ng marami, mga sir, for joining us this morning dito po sa Radyo Vision. Si Bishop, salamat po ng marami, sir, for joining us. Marami rin po salamat. At mabanggit ko lang saglit na saglit. Opo, please. Walang gastos ang gobyerno dito. Zero expenses ang gobyerno dito sa aming ipinopropose na creation of new Metro Manila. Salamat po ng marami, sir. Salamat din po sa pagkakataon na naibigay niyo sa amin. Nais lang po namin ipaabot na itong aming kampanya na ito to create a new metropolis ay may kaangkop na pagkilos ng mga tao sa magitan ng signature campaign na ngayon po ginagawa na natin, to urge our national leaders to get ahead with this plan na inapprove ni President Estrada na national flagship project. So implementation lang po ang kailangan to. Kaya sa pagkakataon po ito, maraming salamat sa inyong lahat at sana po ay maging malinaw ang ating naging talakayan. Alright, mga kababayan, iyan po si Sir Billy Andal and Bishop Lambohon about sa traffic decongestion. Sa ngayon po puntahan na natin ang ikalawang sigwada ng ating provincial news. Bayan Patrol Report! Alright, unahin natin ang Lawag Radyo ng Bayan kasama si Ronald Valdres. Magandang umaga, Ronald. Konektado ka.
Bubuo ng isang regulatory body ang lokal na gobyerno ng Ilocos Norte para sa operasyon ng mga 4x4 na sasakyan na pinapaupahan sa mga turista. Ito upang mapangalagaan ang kapakanan at seguridad ng mga turista at ang ganda ng maladisyertong San John sa Ilocos Norte na tinatakbuhan ng may 110 4x4 na sasakyan. Sinabi ni Xavier Ruiz mula sa Provincial Tourism Office, pinangunahan na ni Governor Amy Marcos at iba pang opisyal ng Ilocos Norte ang pagbalangkas sa mga alituntunin na bubuing regulatory body na papangalangan ng Ilocos Norte Off-Road Regulatory Council. Ayon kay Ruiz, naisipan ni Governor Marcos na bumuo ng regulatory body dahil nagkanya-kanya na ang tinatakbuhan ng mga rinerentahang 4x4 na sasakyan sa Paway at Lawag San Jones at nasisira ang itsura at ganda ng pinakamalaking disyerto sa Southeast Asia. Hindi rin niya nagkakasundo sa pinapairal na renta ng mga sasakyan kung kaya't nag-aaway pa ang mga ito at nalilito ang mga turista. Ang pagsakay ng 4x4 off-road na sasakyan sa Lawag San Jones, Paway San Jones, Bintardam at Adams sa mountain trekking ang isa sa pangunahing tourist attraction sa Ilocos Norte na dinadayo at gustong-gusto ng mga turista. Para sa Radyo Vision, Ronald Valdez mula sa DWFP Radyo ng Bayan Lawag, Media ng Bayan. Maraming salamat, Ronald Valdez. At mula sa Lawag, punta tayo ng Buwebay Siha. Naroon po si Dick Sevilla. Dick, good morning. Good morning sa Malan. Magandang umaga, Pilipinas. Huli ang isa sa itinuturing na big-time drug pusher sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ito ang inulat ni Cabanatuan City Police Director Superintendent Ponciano Sapra kung saan nasa kote niya ng mga miyembro ng Cabanatuan City Police Office si Bernabe Reyes Candido, 56 na taong gulang, sa kanyang tahanan sa Barangay Bantug Norte sa lungsod na nakuhanan ng 240 gramo ng shabu kasama ang kalibre 45 pistola, isang granada, digital weighing scale at iba pang gamit sa pagproseso ng shabu. Si Candido ay may 2 outstanding warrant of arrest na illegal possession of firearms at paglabag sa pagbebenta ng illegal na droga. Lumabas din sa impormasyon na si Candido ay 20 taon nang gumagamit at nagtutulak ng droga kung saan ang karamihan sa nabibiktima ay mga kabataan. Dinagdag pa ni Sapra na sa kasalukuyan ay inaalam pa kung si Candido ay protektado ng mga matataas na opisyal ng pulis dahil sa nakuha na isang jacket at bull cap ng pulis at mga plaka ng motorsiklo. Para sa Radyo Vision, Dick Sevilla, Media ng Bayan. Thank you, Dick Sevilla. Mga kaibigan, mula dyan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Bayan Patrol Report! Question po tungkol lamang sa lumalalang traffic at dami ng tao. Gawin pong Manila rate ang pasweldo sa probinsya nang sa ganun hindi na pumunta mga tao sa Metro Manila. Raymond po. Pwede daw. Good morning, ma'am. Pakigreet ako na Marichelle Cabel, advance happy birthday mula sa San Isidro, Malitbog, Southern Leyte. Naimbagabigat kakabsat, kindly greet my relatives Nagilian, Isabela, Alejandro, Abara, Gregorio, Corcosa family, Agbiag Kayo, Apo, retired BFP, Roger Flores, Pidig, Ilocos Norte. Hello po. Good morning, Sir Alan, Ma'am Zarina. Binabati ko po ang family De Dios at Brondia. Ito po si William De Dios ng Lumban, Laguna. And good morning po, pasalamat tayo sa Lunga sa lahat na tayo nagkaroon ng Pangulo ngayon na tapat sa bayan. God wisdom and acts na mabago ang Pilipinas dahil milyon na po ang naloloko na Pinoy sa droga, criminalities at lumalaganap na talaga ang korupsyon mula kay Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salamat sa inyo. Maraming salamat po. Okay, ito. Good morning po, Sir, Ma'am. Lagi po kong nakikinig sa inyong programa. Binabati ko po ang mga kapatid ko diyan sa Tondo, pati na rin Papa at Mama ko diyan sa Tondo. Thanks sa pagbasa, Jessil ng Tagapul, Samar. Gandang umaga po. Hindi talaga ako nagkamali sa pagboto kay President Duterte. Ganon din ang buong pamilya ko. Galing naman ito kay Rowena Salvacion ng Tawi-Tawi. Dahil tapos na tayo sa oras, gusto na po namin magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. At syempre, sa pangalan po ni Car Francis Cancino, nakapiling nyo ngayong umagang ito ng Thursday. Ako po si Alan Alianige. Hanggang bukas ng umaga sa pagbabalik ng Radyo Vision sa Media ng Bayan.